Ako si Kakini. Dati naglihok sa New People's Army. Mga 2006 ang nangyari nung September 2006 doon sa bayan ng Tagbina, may operating troops na galing ng Tagbina area at saka may dalawang kulom naman na operating troops doon sa probinsya ng Agusan Sur. Kami, mga 60 personnel, may kampo kami na pinakamalaki. Doon kami training. Doon kami nag-aral ng Bakapa at saka doon may plenum sa region. Ikwento mo nga, Kenny, anong layout, normal na layout ng kampo nyo at paano nyo pinipili yung location ng isang kampo ng NPA? Mga 2006, ang sitwasyon naman ng kampo namin, dahil ang kampo namin is malapit sa civilian. At saka yun namang kampo namin is doon nakapaligid ang masbis. Hindi kayo lumalayo sa tao? Hindi. Dahil doon naman na area, tinatawag naming masbis dahil ang masbis 70% solid masa. Mayroon mga organisasyong masa doon sa paligid. Sample ng ano ibig sabihin ng solid masa? Ano ibig sabihin ng solid masa na siya yung pag sinasabing solid masa, hindi naman 100% na solid good masa. Ang tinatawag naming masbis yung mayroong organisadong masa, mayroong mga organisasyon, may mga nagasuporta sa masa, suportang masa, mayroong mga milisya ng bayan, mayroong mga organisasyon ng mga kabataan, kababaihan, at saka mayroong mga alliance doon sa isang baryo. Pag solid masa, may magaganap talaga na malaking kampo dahil nakapabor naman yung area dahil masukal ang gubat, pabor sa magiging kampo, at saka yung mga masa naman sa paligid mo nagasuporta sa galaw ng NPA. Pag may mga tropa ng army na mag-ooperate doon pa lang sa highway, malaman na ng NPA na mayroong papasok na army dahil ang mga masa nandun sa paligid ng masbis, magre-report na yan sa NPA. Cellphone? Through cellphone at saka yung sulat. Ganon? Oo. Nang 2006, dili pa kayo na kadaghanan na ay cellphone ang mga masa. 3310 pa noon, mga ganyan-ganyan pa. Ang may cellphone yung mga masang courier. Dahil yun naman ang pasa ng mga impormasyon patungo sa hukbo. At saka yung iba naman
dahil walang cellphone, sulat. So ano mga layers nyo? First layer nyo ng defense yung sa Ang first highway. layer ng defense galing sa highway. Highway. Isang layer ng defense. Sige nga. Kalawang layer ng defense is yung mga organized masses doon sa mga sityo kung saan yung mass base nandun sa pinakasentro. Kaya ang mass base namin yung pinaka sentro talaga ng dalawang probinsya. Ulit-ulit. Yung mass base nyo, pinaka-sentro, parang boundary ng dalawang probinsya. Bakit? Boundary ng dalawang probinsya. Bakit? Agusan Sur at sa Surigao Sur. Bakit? Dahil doon ang karamihan sa mga tao kasi doon sa interior. Hmm. Interior kasi ang pagkakaiba sa mga tao doon dahil ma-maintain ang ma-maintain ma-maintain sa NPA pag istorya ang mga tao. Yung tri-boundary. Tri-boundary. Dalawang basta probinsya boundary. naman, Agusan Sur at saka Surigao Sur. Nandun sa may sa boundary. Mm. Yung pinakasentro, nandun ang aming mass base. Mm. Ang mass base, terrain, mga population, Mm. at saka yung suporta sa mga kabayanan. Mm. Nandun ang mass base. Dahil ang mass base nakapakalawak at saka masukal na gubat at saka favorable na ikutan ng NPA, nandun sila nagsasanay. Ang NPA palakas ng kanilang kaalaman para sa ideolohiya at nag-training para sa para sa ang NPA may mahalagang importanteng papel para sa paggampan sa kanyang tungkulin. Supplies nyo, ilang layers yan? Mula sa bayan? Sample, Mula sa bayan, noong 2006, 2 at 3 layer ang supply. Sample. Example, galing ng Bislig City, ihatid niya ng isang layer doon sa isang baryo. Mm. Kukunin naman yun ng isang baryo doon sa isa. Hindi armado hindi yung armado. Hindi Mga masa armado. pa lang to. Mga masa yun. Mm. At pagkatapos, yung ikalawang layer, doon na mo patungo sa mass base. Ang pangalawang layer ang maghahatid. Maghatid sa mass base. Oo. Ang mass base hindi pa sa kampo. Hindi pa sa kampo. Okay. Ang doon sa mass base, sila ang maghahatid doon sa kampo. So, yung mga mass base, alam na alam yung kampo nyo. Hindi. Paghatid sa Sekreto. kampo, doon din lang sa gilid. Oo, doon sa kilid. Mayroon namang dropping point. Hindi alam ng mass base ng mga tao na doon kami na nagkakampo sa malapit sa kanila. Mm. Pero may makakaalam sa kanila yung mga leader ng isang grupo ng mga organized masses at CEO ng MB. CEO ng MB. Oo. Yun Kasi lang yung ang CEO makakaalam. ng MB talagang importanteng tao yan sa inyo, di ba? CEO at saka PI ng MB. Ang talagang ano yan. So, Yun ano, ang nakakaalam sa aming kampo. sige, bago ko makalimutan. Paano naman kayo kumukuha ng mga explosives? Di ba ang dami yung landmine? Alam ko sa minahan yung iba diyan. Ang pinagkukunan namin ng explosive is mayroon namang mga sa aming mga gawaing masa
mayroon naman kaming na kalap ng mga informasyon Mm. na doon sa minahan, mayroong nagbenta na isang karto na Mm. yung dinamita Mm. at saka binibenta sa amin. Blasting cup. Blasting cup, Mm. dinamita, Mm. yung Cortex, Mm. Death cord. Mm. detonating cord. Mm. Binibenta sa amin, di. Sa amin talaga, pangangailangan, di. Yun. Palit. Kaya napakadami yung ano, 'di ba yung nakuha ng tropa dati yan diyan sa may ano ba, sa may Andap, yung isang kuweba nyo, Mm. isang kuweba ng dinamita, 2008 2000, ba yon? hindi sir, 2003. 2004. Yung isang kuweba talaga. Diba? O sige. Dito Okay. yun galing sa, dito yun galing sa Agusan. Doon yung inimbak. Doon na inimbak ito. Kasi doon sa Agusan maraming small scale. Maraming small scale. Kasi hindi man kayo makabili sa mga large scale. Dili. Hindi kami makabili ng large scale. Doon sa Agusan, naipon namin, sinulod namin ng container at saka transport doon sa Surigao Sur. Eh, ang dami nun. Isang yung mga 80 ka container. Yun. Kadami. Damo. Ganun kadami. O 80 ka sige. container. Gira ulit tayo. Mm. 2006, Tagbi na. Dahil may operasyon ng sundalo at saka pulis doon sa Surigao Sur at saka Agusan Sur. Sa amin naman, dahil nagkampo kami, na-detect ng isang asset ng sundalo ang pinanggalingan ng aming supply. Mm. Pagka-detect at nandun naman ang personahe, yung mga nandun sa amin yun si Maria Malaya Mm. at saka si Kauris, Yung panahon na yon. mga 2006. Dahil may plenum. Mm. Nabisto ang plenum, tapos may mga operating troops ng army at saka police. Mm. Ang ginawa namin, dahil ang rami ng mga trupa na papasok sa aming base, ang ginawa namin, ang taktika namin, pinadalhan namin ng mga team git-git para mabulabog ang plano ng operating troops ng army at saka police. Mm. At saka ang main body nag-shift ng kampo. Lakad kami 3 gabi. Transfer kami. Doon kami sa probinsya ng Agusan Sur, nagkampo. Boundary ng Agusan Sur at sa Surigao Sur, patungo kami ng Agusan Sur. Doon sa isang bayan. 3 gabi namin nilakad dahil hindi naman kami makalakad ng araw. Gabi namin nilakad. Mm. Dahil pag araw kami maglakad, mabisto kami. Gabi kami maglakad. Tapos, ang raming mga operating troops. Yung tatlong team ng git-git nga pinadala namin, doon pa lang sa baba, mga galing sa kampo namin, mga 1 oras pa lang ang kanilang nalakad, pumutok na. Ikalawang team, pumutok na din nandun sa baba namin. Ikatlong team, pumutok na din. Ibig sabihin, maraming tropa. Maraming tropa. Mm. So, exit kami.
Pag-exit namin, so, ang kampo talaga namin, yung pinakamalaking kampo, yun ang converging point ng pulis at saka sundalo. Yun talagang posisyon namin. Mga isang oras lang ang putukan, nakapasok na ang isang kolum ng tropa ng army doon sa kampo namin. Pero kami, wala na. Naka-exit na kami. Yung nagputukan na lang, yung mga team na lang. Nagit-git na lang. Ang git-git na lang. Tapos, pag atras namin, may nakasalubong naman kami ng isang grupo naman ng pulis. Putukan na naman. Dahil hindi kami, ang terrain medyo dihado, atras kami. Pag atras, may isang unit ng army na naman ang bumuntot sa amin. Ang sabi ng aming command, ang CEO sa kuan, nga hindi mag-engage. Tayo ang maghanap ng initiative na hindi tayo ma-engage dahil pag i-engage natin yun, wala tayong supply. Dahil sinunod namin ang utos ng CEO namin, ay hindi namin in-engage. Dahil mahirapan naman kami pag paputukan namin yun dahil wala kaming supply. Mm. Ang rami namin, 70 plus. Ganong kalalaki yung grupo nyo noon? Oo, 70 plus. Pero ang may kumbatan, 50 plus. Ang non-kumbatan, mga 20 plus. Maraming babae, may buntis, at saka may matanda. Dala-dala nyo pati buntis? Dala-dala namin dahil hindi pa 3 buwan pa man. Pwede pa man makalakad. Grabe naman yan. Ganun ba? Ang magbuntis sa amin, mga 5 to 6 Ano na yan? Baba na yan? baba na yan. 5 to 6 months. Pag 3 months, doon pa sa bukid. Pero depende sa sitwasyon pag magbuntis. Mm. Nagtagal ang operasyon ng pulis at sa kasundalo ng 1 buwan. Mm. Dahil ang order ng CO namin is walang magpaputok, hindi engage. Ang ginawa namin, guerrilla tactics. Lakad kami, pag may mataan na may yung may tropa ng sundalo, Mm. atras kami. Mm. Basta importante, hindi namin engage. Mga papaatras na ang tropa ng army at saka pulis. Kami sa kampo namin, nagdesisyon ang CEO namin na ang lahat ng mga gamit, mga bomba, kunin dahil pag hindi kunin, maaring makuha ng army. Tapos pag utos namin, pag utos ng CEO sa amin, may isang kulom ng sundalo na doon sa kampo na nangyari ang encounter. Nangyari encounter doon sa kampo namin dahil hindi namin alam na mayroon pa talagang laman ang kampo.
So mga 2006 nangyari na naman ang defensive. Tatlong kasamahan namin ang nadakip, ako nasugatan, at may mga gamit na nakuha ng army sa amin doon sa aming kampo dahil inambos kami ng isang unit ng sundalo doon mismo sa aming kampo na pinanggalingan. Ikwento mo ngayon? Paano nangyari yon? Na first time mong maambos? Yes, sir. Sige nga, ikwento mo ngayon. Yung papasok kami, pa-out na ang tropa ng army at saka pulis. Hindi namin alam na may natira palang isang kulong doon sa kampo namin. Hindi namin alam na nandun pa sila. So ang Bakit? desisyon ng CO namin na kunin ang lahat ng mga gamit doon. Kami kumpiyansa na Na may ano? na wala na at aatras na ang army at saka pulis. So ang ginawa namin para madali kaming makarating, nagsakay kami ng 4 na motor Okay, tapos? papuntang kampo. Dahil nakauwi na naman ang clearing team namin, dalawang squad ng clearing team, sabi nila, wala nang kaaway doon sa kampo at saka wala nang kaaway, umatras na. Pagpunta namin sa kampo, wala talaga. Clearing ang area, walang sundalo at saka pulis. Kinuha namin yung mga gamit namin, pero hindi unang biyahe na may bilin nga kuan, mga gamit nga wala pa hindi namin madala. So binalikan namin. Pag ikalawang balik namin doon na Na-pattern kayo? na-pattern kami. Ikalawang motor ako. Unang motor, nadakip. Ikalawang motor, ako, nakita ko na nadakip na ang isang motor na may 3 babae na sakay. 2 babae at isang lalaki. So, pag nalaman ko na nadakip na ang 3, hindi ko na nagdiretso. Huminto ako at saka paginto, pinairing ako ng sundalo doon sa karsada. So, sige, pang-action to eh. Sige, ito ang nangyari, di. Ang nangyari, pag inambos na ako doon sa karsada, ang ginawa ko naman, tumalon ako doon sa bangin. Pagtalon ko sa bangin, yung isa ka driver ko, sumama sa akin pagtalon. So, ang isang, dahil ang daan kuhan lang, kining medyo hawan, yung madali kang makita, mga 70 meters ang distansya, may 5 sundalo na nakatutok sa akin. Pagputok, diretso ako ambak sa bangin, tapos natamaan ako sa likod. Kaya pala kayo tinuturuan ng tiger jump. Tamaan ako sa likod, tapos yung isa na kasamahan ko, buti na lang hindi tinamaan. Nandun kami sa bangin. Yung karga namin, kinuha ng sundalo at saka pulis. Wala naman hindi naman namin alam kung mayroon pa bang laman yung kampo namin. So na yun, to 2026.
2006. 2006. Tatlong nadakip na kasamahan namin at ako sugatan. Yun yung una mong wounded ka. Una kong wounded. Yan ang pang third episode Mm. ni Ka Kenny.